Ang pagkakait sa nangangailangan ay para na rin nating pagnanakaw sa kanila. Ito ay kawalan ng pag-ibig sa kapwa. Kapatid, ang ating tunay na pag-ibig sa kapwa ang hinihingi sa atin ng Diyos. Oo nga, tayo ay madaling madala ng tukso. Ngunit tayo rin sa ating sariling kalokohan ang tunay na tumutukso sa ating sarili. Kaya nga napakahalaga ng takot sa Panginoon, sapagkat iyon ang naglalayo sa tao mula sa paggawa ng masama sa kapwa. Halimbawa ang pagnanakaw sa lahat man ng klase ng paraan. Ito ay hindi lang pagkakait ng tulong sa mga nangangailangan, kundi ay pananadyang pag-agaw rin sa kanilang karapatan, pag-aari at ikinabubuhay, lalo na't sa mga sadyang mahihirap na kapatid. Harapin natin ang katotohanan. Napakaraming paraan ng tao upang makapagnakaw. Nariyan ang pagsasamantala sa pera ng bayan na gawaing talamak ng maraming mga politiko o kahit ng ibang nanunungkulan sa gobyerno. Nangako sila noong una na maglilingkod, na sa katagalan ay sila na ang pinaglilingkuran. Gamit ang kanilang talino at kapangyarihan ay nagsigawa sila ng paraan upang makapiraso ng malaking bahagi sa kaban ng bayan. Nariyan rin ang ibang mga simbahan na patago at simpleng nag-uubliga sa kanilang mga miyembro para sa pagbibigay ng pera. Tatakuting nagnanakaw sa Diyos kapag hindi nagbigay ng buo o kahit kulang sa ikapo. Hindi na nila inisip ang kalagayan ng mga mahihirap na kapatid na kasamahan nila. Basta't maipatupad lang ang kanilang hinihinging pantusto sa gastusin ng kanilang maluhong simbahan. Mga pangangaral nilang sumisingil ng bayad na kailanman ay hindi ginawa ni itinuro ng mga apostol. Mga kaunting aral mula sa Biblia na ibinabahagi nila ay pinagkakakitaan, gayong hindi naman pag-aari nila, sapagkat galing nga sa Espiritu ng Diyos na ibinigay ng wala namang bayad noon. Ganoon rin sa mga mananampalataya naman. Patagong nagkakait ng tulong sa mga nangangailangan at kung minsan mang magbigay ay parang hirap na hirap ang kalooban na magbigay sa mga humihingi ng tulong sa kanila. Samantalang kapag ang humihingi sa kanila ay ang kanilang mayamang simbahan na sumisingil rin ng malaking bayad sa mga aral, ay hindi na sila nagdadalawang isip. Tunay ngang pag-aari ng may mga pangangailangan ang tulong na galing sa atin. Hindi dapat ipinagkakait sa kanila ang para nga sa kanila. Kadalasang gawain rin ng mga nakapagnakaw ang magbalik sila ng kaunting tulong sa mga humihingi sa kanila. Masabi lang na nagbibigay sila at hindi tunay na nagnanakaw. Ipinagtatanggol na sila ng sarili nilang kasinungalingan na kapag nakarinig sa ganito ay nagngingit-ngit sa galit. Nagtatakip ng tainga habang bumubulong sa sarili, wala akong ninakaw. Nakalimutan nilang ang Diyos ay hindi naloloko pagkat nakababatid ng lahat. Naiwala na kasi ng marami ang tunay na takot sa Diyos. Hindi na nangingiming gumawa ng mali. Huwag tayong magtataka sapagkat silang mga gumagawa nito ay malakas pa ang loob na nagsasabi na sila ay ligtas na. At sa mga hindi naman nakatitiyak sa kanilang kaligtasan ay umaasa silang ililigtas dahil sa hinihingi nilang panalangin kung mamatay man sila. Pinalitan na kasi ang simpleng katotohanan ng Diyos ng iba't ibang dahilan galing sa katalinuhan ng tao. Wala na nga sa kanila ang pag-ibig sa kapwa na totoong nagdadala sa tao upang ikaligtas. Diyos nga ang huhusga sa huli, kaya't sinabi ng salita ng Diyos sa Biblia ang ganito. Hebrews 9 verse 27, And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. Sapagkat ang sumasadya sa pagkakasala sa kanyang kapwa ay hahatulan at pagbabayaring tiyak. Hebrews 10 verse 26 to 27. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. Romans 2 verse 6 to 8. Who will render to each person according to his deeds. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life.
but to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, wrath, and indignation. Hindi nga ba't ang pagnanakaw ay kawalan ng pag-ibig sa kapwa? Mga kapatid, maaaring maiba sa atin ang nasaktan sa mga paliwanag na ito na ayon lang sa aking sariling pananaw. Hindi layunin ang makapanakit ng kahit damdamin, kundi ang maipakita ang mga kasalanang nagagawa natin, hindi man sa ating kaalaman. Hindi pa kasi huli ang lahat sa atin. Hanggat tayo ay nakauunawa sa mga bilin at saway ng Panginoon, ay may pag-asang makapagbago. Sapagkat wala nga kahit isa sa atin ang makapagmamalaki na hindi nagkakasala. Ngunit nasa atin na ngayon ang biyaya ng Diyos upang makalayo at makapagbago kapag itinutuwid ng Kanyang salita. Na sa pamamagitan nito ay hindi na tayo sumadya sa pagkakasala. Sapat na at hindi magkukulang ang mga utos ng Diyos na naitanim sa ating puso. Lahat nga tayo ay may kaalaman sa paggawa ng masama, kaya't walang sino man ang makapagkakaila na hindi niya alam. Sa huli, ang pag-ibig sa kapwa ang hinihingi ng Diyos sa ating lahat. Ito lang sa katotohanan ang makapagliligtas sa atin. Sapagkat kundi dahil sa mga ginanap ng lubos ng Panginoong Hesus, ay walang silbi ang anumang ating pagsisikap na kahit makasunod. Pagpalain tayo ng Panginoon.